kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Boy dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story. Ano, sasama ba kayo? Pinsan ko kasi yung nag-imbita. Nagpaalam naman akong magsasama ako ng barkada. Doon yun sa resort nila sa Laguna. Boy, pwede bang iwan mo muna kami sandali ni Cedric? May pag-uusapan lang kaming personal. Wow! Ano na namang drama ito, Venus? Walang drama. Seryosong usapan lang. Okay, sige. Huwag kayong mag-away. Para kayong hindi magbabarkada niyan. Sige, bibili lang ako ng pagkain. Babalikan ko kayo. Venus, ano ito? Alam mo namang aburido ko ngayon. Natanggal ako sa trabaho. Nakakainis nga eh. Wala pa akong 1 taon doon. Cedric, wag mo munang problemahin yan. May dapat kang malaman. Ano ba kasi yan? Pati si Boy, pinaalis mo. Wala naman tayong lihim sa kanya. Matagal na niyang alam na tayo ng dalawa. Buntis ako, Cedric. Pero, paano? Dalawang beses lang naman tayong lumabas na tayo ng dalawa. At... Anong paano? May ginawa tayo. Hindi imposibleng mabuntis ako. Pampihira. Bakit yan pa? Bakit ganyan ang reaction mo? Simple lang naman ang solusyon eh. Magpakasal tayo. Oo nga. Pero... Anong pero? Nawalan nga ako ng trabaho. Paano natin yan ipagtatapat sa parents mo? Anong mahirap doon? Kilala ka naman nila. Alam nila mag-boyfriend tayo. Kung nawalan ka ba ng trabaho, maiintindihan nila yun. Ang importante lang naman, malaman nilang pananagutan mo ito. Pananagutan mo ko. Anong sabi ni Cedric, Venus? Bigyan ko raw siya ng sapat na panahon para makapaghanda. Makapaghanda? Ano pa paano? Para naman siyang tanga. Ang kailangan mo lang sa ngayon, assurance na pananagutan ka niya. At magagawa niya yon kung haharap siya sa parents mo. Naguguluhan lang siguro siya, Aliana. Naguguluhan? Anong magulo doon? Mag-boyfriend kayo. Single naman kayo pareho. Siguro naman, walang ibang girlfriend si Cedric para magdalawang isip siyang humarap sa parents mo. Siyempre, wala, Aliana. Alam kong hindi ako lolokohin ni Cedric. Sana nga. Loko-loko siya. Pinakialaman ka tapos hindi ka pananagutan. Aliana. Oh, ano? Bakit mukhang iiyak ka na naman dyan? Ilang buwan kaya bago mahalata ang tiyan ko. Malay ko! Hindi pa naman ako nabubuntis. Magtatatlong buwan na kasi ang tiyan ko. Kung hindi pa magsasabi si Cedric sa parents ko, baka mahalata na ako sa bahay. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni tatay. Ayaw kong malaman nilang ibinigay ko na ang lahat kay Cedric bago pa kami nakasal. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story. Bakit hindi ka dumating sa usapan natin? 3 oras ako naghintay. Pasensya na. Hindi pa kasi ako nakapagsasabi sa parents ko eh. Bakit nga? Hindi na ako nakakatulog ng maayos. 3 buwan lang ipinagbubuntis ko. Hindi magtatagal. Mahalata ng tiyan ko. Cedric, ano ba talaga ang problema? Bakit hindi ka pa makaharap sa parents ko? At bakit hindi mo pa ito sinasabi sa magulang mo? Kasi, Venus, ang totoo nito, Ano?
Bakit hindi mo ituloy? Ano pa talaga ang problema? Venus, Ano, Cedric? Taputin mo ako. Taputin mo ako. mahal. Huwag mo ako tawaging mahal. Kung mahal mo ako talaga, pananagutan mo ako. Haharap ka na sa mga magulang ko. Hindi pa ako handa. Natatakot ako sa mga maaring... Hindi ka handa? Pero may nangyari na sa atin. Hindi ka handa. Pero hinayaan mo umabot ako sa ganito. Cedric, buntis ako. Buntis ako. May isang bata sa sinapupunan ko na mga ngailangan na magulang at kalinga ng kanyang ama at ina. Kung hindi ka handa, sana hindi mo pinabayaang umabot tayo sa ganito. Pero gusto mo rin naman yan, ah. Hindi naman kita pinilit na may mangyari sa atin. Walang hiya ka! Kasalanan ko pa ito ngayon! Kasalanan ko pa! Venus! Paano ko ngayon? Ano ang balak mo? Sige, magsalita ka, Cedric! Ano ang gagawin natin? Pasensya na, Venus. Hindi kita mapapakasalan. May malalim na dahilan. At hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Lalo ka lang masasaktan. Ang paglayo ko ngayon, ito lang ang alam kong paraan para matapos na ang problema ito. Sana, balang araw, mapatawad mo rin ako. Wala na siya sa bahay na kung saan siya nakikitira. Saan daw pumunta? Hindi sinabi. Ang alam lang ni Aling Nimay, wala na raw pambayad sa renta. Kasi nga nawala ng trabaho. Tinanong raw niya kung uuwi sa probinsya, hindi naman sumagot. Hindi raw alam ni Aling Nimay kung saan ito tutuloy ngayon. Oo, hindi ito magandang pangitain. Aliana, anong gagawin ko? Lumalaki na yung tiyan ko. Kung lalayas naman ako, saan ako pupunta? Kung magtatrabaho ako, baka masisante ako kapag nalaman buntis ako. Paano na ako ngayon? Paano na? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Hello? Oh, Venus. Nandito pa ako. Nakikinig ako. Ano bang sasabihin mo? Boy, pwede bang magkita tayo? May problema kasi ako eh. Hindi ko pwedeng sabihin sa telepono. Hindi ko na alam kung kanino ako lalapit. Sige, Venus. Saan? Anong oras? Sabihin mo. Pupuntahan kita. Yun nga ang problema, boy. Kaya kita tinagpo dito sa park. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Inakasan na ako ni Cedric. Hindi pala niya ako mahal. Niloko lang niya ako. Venus, may isa pang solusyon. Anong solusyon? Huwag mong sabihin palaglag ko to. Ayoko. Hindi ko gagawin yun, boy. Hindi yan, Venus. Hindi yan ang sasabihin ko. Makinig ka sa akin.
Huwag kang umiyak. Pakinggan mo muna ako. Kay Boy ka magpapakasal? Bakit, Venus? Anong bakit? Aliana, isasalba niya ako sa kahihiyan. Gusto mo ba siya? Kapag kasal na kayo, magkatabi kayo matutulog, magsisiping, gagawin ang ginagawa ng mag-asawa. Kaya mo bang makipagyakapan sa isang taong hindi mo mahal? Bahala na. Matututuhan ko rin siguro siya mahalin. Ewan ko sa iyo. Una, hinayaan mong mabuntis ka ni Cedric. Pagtapos ngayon naman, pumayag kang makasal kayo ni Boy. Ay, ano ba itong ginagawa mo sa buhay mo? Mabait si Boy. Matututuhan ko rin siyang mahalin. Ang importante, Aliana, magkaroon ng ama ang aking isisilang. Masalba ako sa kahihiyan. At paano mo ipaliliwanag sa parents mo na si Cedric yung boyfriend mo? Pero si Boy ang iyong pakakasalan. Oh, sino ang ituturo mong nakabuntis sa iyo? Sigurado ka ba si gusto mong gawin, Boy? Opo, Mang Victor. Sigurado po akong gusto kong pakasalan si Venus. Kahit alam mo ng kalagayan niya? Opo. At handa kang pagtawanan ng mga tao. Handa kang tanggapin ang sasabihin nilang ikaw ay panakipbutas lamang. Makakasalan? Hoy! Nahihibang ka na ba, ha? Mahal ko po siya, Tita Susana. Hindi ako kontra na magmahal ka. Pero bakit si Venus? Hindi ito tama, boy. Mag-isip ka munang mabuti. Maraming ibang babae, yung malinis, yung mga pagmamalaki mo, yung mamahaling ka ng totoo. Matututuhan niya rin po akong mahalin. Ang importante, mabigyan ng pangalan ng isisilang niya. Kung gusto mo siyang tulungan, sumikit ka. Pero huwag kang pakasal. Pero tita, lalabas na bastardo ang bata kung hindi kami magpapakasal. Hindi sa'yo yung bata. Mahirap bang intindihin yun? Ituturing ko po sa akin. Ibibigay ko pati pangalan ko. Huwag ka sanang hibang. Nabubulagan ka dahil may gusto ka kay Venus. Pero magiging problema yan pagdating ng araw. Maniwala ka sa akin, boy. Maniwala ka! Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Pero boy, inihabilin ka sa akin ng mga yumao mong magulang. Nangako ako sa kanila na gagabayan kita sa bawat gagawin mo. Na hindi ako papayag na mayroong mang-api sa'yo. O kaya naman, mapahama ka. Paano ako mapapahamak, Tita Susana? Mahal ko ang babaeng pakakasalan ko. Matagal ko na siyang mahal. Kaya handa mo saluhin ang kasalanan ginawa ng iba. Opo. Boy, pag-isipan mo sana mabuti. Nakapag-isip na po ako. Pero anak, habang buhay na commitment yan kapag nakasal na kayo. Handa po akong matali kay Venus. Hanggang kamatayan. At kabilang buhay. Ang batang ito, alam mo ba ang sinasabi mo? Nadadala ka lang ng bugso ng damdamin mo. Nabubulagang ka sa awa mo kay Venus. Tita, hindi ako naaawa lang sa kanya. Mahal ko siyang talaga. Gusto ko siyang pakasalan at makasama habang buhay. Ba, maaliwalas ng mukha mo ngayon, Venus, ha? Nabawasan na ang bigat ng pinoproblema ko, Aliana. Ito ba talaga gusto mo? Yung totoo? Oo.
Siyempre, gusto ko aminin mo sa akin yung totoo. Magkaibigan tayo, hindi ba? Aliana, si Cedric ang mahal ko. Pero hindi ko kayang harapin ang kahihiyan na mag-isa. Paano kung hindi mo matutuwang mahalin si Boy? Matagal ko na siyang kaibigan. Kilala ko na siya. Mabait siya, maunawain. At hindi siya mahirap mahalin, Aliana. Pero si Cedric ang naging boyfriend mo. Dahil siya ang nanligaw sa akin. Siya ang una nanligaw. Pero siguro kung niligawan din ako ni Boy, baka siya ang naging boyfriend ko. Salawan ka pala. Hindi naman. Sinasabi ko lang ang totoo. Alam mo, hindi mahirap mahalin si Boy. Natitiyak ko, matututuhan ko rin siyang mahalin kapag kasal na kami. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ang totoo, Boy, dahil sa komplikadong sitwasyon na ito, ayoko sanang gawing engrande pang kasal niyo ni Venus. Opo. Naiintindihan ko po. Ang importante lang sa akin ngayon, hindi mapahiya ang anak ko. Pero gusto ko sanang tanungin ka uli. Mang Victor, desidido po talaga ako. Noon pa man may feelings na po ako para sa anak ninyo. Nagkataon lang na si Cedric po yung naging nobyo niya at... Paano isisilang ni Venus? Paano paglabas ng bata? Para po sa akin, hindi na kailangan malaman ng iba na hindi sa akin yung bata. Ibibigay ko yung pangalan ko sa kanya. Ituturing ko siyang tunay kong anak. Magiging isa kaming pamilya at hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa tunay niyang ama. At payag kang gawin niya ito, Venus? Opo, tatay. Okay, desisyon niyo yan. Kung desidido ka, Boy, ituloy niyo ang kasal. Salamat po. Tatay. Magpasalamat ka kay Boy. May magsasalba sa'yo. Kung hindi kay Boy, maaaring pinalayas kita at itinakwil na. Mang Victor. Sige na, asikasuhin yung pagpapakasal niyo. Halata ng tiyan mo, Venus. Siguradong magtatanong na mga kamag-anak natin. Opo, tatay. Isa pa, ano? Ilang kamag-anak lamang natin ang iimbitahan, ha? Mas mabuting mag-ipon kayo para sa nalalapit ng panganganak. Boy, Opo. Ha? Venus, Po. may isa pa akong tanong. Ano po yun? Paano kung biglang dumating o bumalik si Cedric? Paano kung pagkatapos ng makasal, magpakita siyang muli? Anong isinagot mo sa tanong ng iyong tatay? Sabi ko, wala nang babalikan si Cedric. Sigurado ka? Oo naman, Aliana. Pumayag na akong pakasal kay Boy. Kaya kung bumalik at biglang magpakita ang siraulong yun, wala na siyang babalikan. Hindi ko mapapatawad ang ginawa niyang pagtalikod sa akin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings. Jessa, hindi tayo pwedeng bumalik sa Maynila. At bakit hindi, Cedric? Wala na akong babalik ang trabaho ron. Narito na tayo. May bahay na tayo rito. Tahimik na ang buhay natin dito. Bakit gusto mo pang bumalik tayo doon? Hanggang kailan mo ba ako gustong sumunod sa mga gusto mo? Ay, naku. Bahala ka sa buhay mo. Visit! Wala na akong papalikan sa Maynila. Nabalitaan kong
ikakasal na sila Boy at Venus. Congratulations sa inyong dalawa. Salamat po, Tita Susana. Mauna na ako sa reception. Sisiguruhin kong prepared na ang lahat ng pagkain. Salamat, tita. Halatang ayaw sa akin ang tita mo. Hayaan mo na siya. Matatanggap ka rin niya. Salamat, Boy. Anong salamat? Ako ang dapat magpasalamat. Bakit? Bakit? Dahil pumayag kang magpakasal sa akin. Ako ang dapat na magpasalamat. Iniligtas mo ko sa kahihiyan. Hindi na natin yan pag-uusapan. Pagkatapos ng araw na to, mula ngayon, mag-asawa na tayo. At paglabas ng baby mo, tatawagin natin siyang anak natin. Wala sa ibang kikilalaning ama. Kung hindi, ako lang. Boy. At, higit sa lahat, wala nang makakaagaw sa'yo. Akin ka na talaga. Akin ka na, mahal ko. Mahal, unang gabi natin, kung hindi ka komportable, hindi kita pipilitin. Medyo nga naaasiwa ako, Boy. Sana maintindihan mo. Huwag mo na ngayon. Isa pa, malaki na ang tiyan ko. Okay lang. Naiintindihan kita. Lalo pa nga at 4 na buwan na yung pinagbubuntis mo. Pero, pwede bang matulog tayo na yakap kita? Oo. Oo naman. Mag-asawa na tayo, hindi ba? Salamat. Boy. Makapaghihintay ako. Hanggang matutuhan mo akong mahalin. Oh, dahan-dahan lang. Baka mapagod ka na sa opera niyan. Ito nga sabi ng doktor walking daw. Salamat, sinamahan mo ko. Siyempre para sa mahal ko. Alam mo naman na gagawin ko lahat. Mapabuti ka lang. Salamat, Boy. Oh, baka nagugutom ka na. Anong gusto mong kainin, ha? Halika, baka naman pwede tayong maghalo-halo muna. Sige, walang problema. O gusto mo, idon sulweta muna kita. Bubuhatin kita. Kaya ba? Malaki na talaga yung tiyan mo, Venus. Oo, kabuanan ko na, Aliana. Inayos ng lahat ni Boy ang kailangan ko. Pati kung saang ospital ka manganganak? Oo. Napakabuti niyan talaga, Aliana. Swerte mo sa kanya. Swerte rin si baby. Dahil isang responsableng tao ang kikilalanin niyang ama. Oo. Aray, Venus, humilab ang tiyan ko. Maikot dito sa balakang. Naku, pero, nawala na. baka manganganak ka na. Hindi ko alam. Biglalong sumakit Ay, naku. Ayan na naman. Umihilab na naman. Venus. Ayan na, mas masakit yan. Tawagan na natin si Boy. Baka manganganak ka na. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Venus, narito na ako. Pinayagon ako ni boss na magpaalam at... Dalawa na ako sa ospital, boy! Panayin ang pagsakit! Hindi ko kaya. Isasamahan ko na kayo. Oo, tatawag ako ng taxi. Salamat, Aliana. Hindi mo siya iniwan, ha?
Tingnan mo, Venus, oh. Ang ganda-ganda ng anak natin. Kamukha mo siya. Kamukha ko ba? Oo. Anong ipapangalan natin sa kanya? Di ba nagkasundo na tayo? Micaela Angela. Kasi ikaw ang anghel sa buhay namin. Kaya dapat may Angel o Angela ang pangalan niya. Oo, tama. Kung ganun, Micaela Angela ang pangalan mo, baby. Oo. Tana. Tana, baby. At syempre, ang magiging palayaw mo ay Angel. Angel? Bagay na bagay sa kanya. Oh, magpahinga ka na. Itatabi ko sa'yo si baby para makadede na siya. Oo, boy. Huwag kang aalis, ha? Dito ka lang sa tabi namin. Hindi ako aalis. Dito na ako. Babantayan ko kayo ni baby. Dito na ako, Venus. I love you. Boy. Oh, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Salamat. Salamat sa lahat. Huwag kang magpasalamat. Lahat ay gagawin ko para sa'yo, Venus. Ganyan kita kamahal. Alam mo, inspirado ako sa trabaho, mahal. Araw-araw, gusto ko na mag-alas 4 ng hapon. Bakit naman? Siyempre, para uwian na. Para makauwi na ako rito at makapiling muli ang aking mamahal. Kayo ni baby. Baka naman magsawa ka kagad sa akin, boy. Hindi ako magsasawa sa'yo. Pangako yan. Habang tumatagal ang panahon, lalo kitang binamahal, Venus. Malapit ang mag-aral ang ating apo Victor. Oo nga, Susana. Pareho na nagtatrabaho si Boy at Venus. Sino kaya sa atin ang maghahatid sa bata kung mag-aaral na? Pwede rin naman ako na. Ha? Ako na. Total, mas malapit ang bahay ko rito sa kanila. Oo nga. Mas mahirap para sa akin dahil malayo kami rito. Ay, sayang lang. At hindi pa nasusundan si Angel. Baka naman nagpaplanong mag-asawa. Gusto nilang mabigyan ng sapat na panahon si Angel. Sana nga ay tama ka, Victor. Sana naman walang problema sa pagitan ng mag-asawa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love. Boy, nakahain na. Mag-almusal ka na. Titingnan ko lang sandali si Angel kung gising na. Tulog pa yun. Tinignan ko kasi bago ako pumunta rito. Ang sarap ng almusal ko, Tuyo, maalat na itlog at kamatis na may hiniwa-hiwang manggang hilaw. Sarap. Alam mo talaga kung anong paborito ko, ano? Oo naman. Tinatandaan kong lahat ng gusto mo. Oh, bakit? Nasusuka ako. Teka lang, ha? Hindi kaya muna ako papasok sa trabaho. May sakit ka ba? Ano? Anong pakiramdam mo? May nakain ka bang nakasama sa'yo? Hindi. Hindi, boy. Sa tingin ko, Ano? buntis ulit ako. So, ibig sabihin, masusundan na si Angel? Magkaka-baby na tayo? Magkakaroon na ng kapatid sa... ang Angel natin? Oo, boy. Ako, Venus, lalo ako magsisikap. Magiging dalawa na yung anak natin. Pinaligaya mo ko, Venus. Pinaligaya mo ko ng gusto. Teka, may nag-pop up na message sa messenger ko.
Sino kaya ito? Cedric Boy. Ito lang ang pangalan ng sender. Walang apelyido. Si Cedric kaya ito? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Tignan ko nga muna yung profile picture niya. Nagkaedad na siya ng konti, pero siya nga. Siya si Cedric. Anong gusto niya? Message pala sa'yo sa FB si Cedric. Ano raw kailangan niya? Gusto niya makita ang anak namin. Venus. Ang anak natin. Hindi pa ako sumasagot. Ikaw ang magdesisyon. Ayoko maging dahilan nito para mag-away tayong dalawa. Kaya, ikaw ang magpasya, boy. Magugulong isip ng bata. Ako ang kinikilala niyang ama. Alam ko. Teka, eto ha. Ipababas ko sa iyo message niya. I-open ko lang ang FB ko. Teka. Pero ikaw, ano ba talagang gusto mo? Hindi, boy. Ikaw ang magpasya. Kung maaari sana, ayoko na siyang makaharap pa. Salamat, boy. Pumayag ka mag-usap tayo. Dati naman tayong magkaibigan, Cedric eh. Nang mabalitaan ko nagpakasal kayo, tuluyan na akong lumaya. Kung hindi mo tinakasan si Venus, ikaw ang dapat nakasal sa kanya. Hindi ko siya tinakasan. Ayoko lang madami siya sa gulo ng... Madamay sa anong gulo? Huwag na. Hindi na natin yan dapat pag-usapan. Kasal na kayo. Mag-asawa na kayo. Wala na akong magagawa pa. Kung ganun, bakit kinokontak mo pa siya? Bakit parang gusto mong guluhin yung pagsasama namin ngayon? Boy, walang araw na hindi ko naiisip ang anak namin. Wala ka ng anak. Nawalan ka na ng karapatan sa kanya nung tinalikuran mo si Venus. Please, dati naman tayo magkaibigan. Sana unawain mo ko. Teka, ano ba talagang gusto mo, Cedric, ha? Hindi ko kayo guguluhin. Gusto ko lang makita ang anak ko. Gusto ko siyang makilala. Ako na ang nakikilala niyang ama. Gusto mo bang guluhin yung isip ng bata? Kahit hindi mo ko ipakilala sa kanya, kahit hindi na niya malaman na ako ang tunay niyang ama, gusto ko lang siya makita at makilala. Sana, huwag mo itong ipagdamot sa akin. Matagal ko nang pinagsisihan na nagawa kong pagkakamali. Araw at gabi iniisip ko si Venus at ang anak namin. Kaya nang makita ko sa social media na may FB account siya, agad ko siyang minessage. Alam mo, hindi madali yung hinihingi mo, Cedric. Alam ko, boy. Pero nakikiusap ako. Huwag mong ipagdamot sa akin ang sarili kong anak. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Pumayag ka? Anong ipaliliwanag ko kay Angel? Ang sabi ko lang naman kay Cedric na ipakikilala mo siya bilang ninong na matagal nang nanatili sa abroad. Pupunta ba siya rito? Oo. Pumayag akong dalawin niya sa Angel. Ang problema,
Mukhang nataon sa pagpunta ko sa Cagayan de Oro. May conference kami doon na dapat kong daluhan. Papipilitan ako makipag-usap kay Cedric. May tiwala naman ako sa Venus. Alam kong tapos na ang lahat sa inyo ni Cedric. Oo naman. Kung si Angel ang gusto niya makausap at pumayag ka naman, hindi ko ipagdadamot na makausap niya ang bata. Ferus, sandali. Cedric, natutulog kasi si Angel. Maupo ka muna at gigisingin ko na ang bata. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Gusto ko magpaliwanag kung bakit bigla ako nawala nun. Hindi ba huli na para dyan? May asawa na ako at maayos ang pagsasama namin ni Boy. Hindi mo kasi naiintindihan. Alin ang hindi ko maintindihan? Na iniwan mo ako sa ere? Nung panahon kailangan kitang talaga? Na bigla ka nawala at pinabayaan akong harapin mag-isang kahihiyan? Dahil buntis ako, pero nawawala ang ama na isisilang ko. Sige, magalit ka sa akin. Sampalin mo ko kung gusto mo. Ipamukha mo sa akin kung gaano kasakit ang ginawa ko. Baka sa parang yan, mabawasan ang guilt na ayaw magpatahimik sa akin sa mahabang panahon. Sinaktan mo ko. Sinaktan mo ko, Cedric. Sana hindi ka na bumalik. Sana hindi ka na muling nagpakita sa akin. Sorry. Sana mapatawad mo ko. Bakit bumalik ka pa? Bakit kinontak mo pa ako? Bakit ka pa nagpakita muli sa akin? Hindi kita makalimutan. Lagi ko kayong naiisip ng anak natin. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako tinalikuran? Nasangkot ako sa gulo. Hindi ko ginusto. Anong gulo? Anong klaseng gulo? Para talikuran mo ko ng gano'n na lamang. Bago mo pa nasabi sa akin buntis ka, may nabuntis na akong iba. Walang iya ka. Walang iya ka pa rin talaga. Sige, Carlos. Saktan mo ko. Walang iya ka. Demonyo ka pa lang talaga. Umalis ka na. Hindi ka na dapat nagpakita sa akin. Umalis ka na! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Sampalin mo ko ng paulit-ulit para mabawasan ang kasalanan ko sa'yo. Sige, Venus. Sampalin mo ko. Hindi na. Wala na rin itong buti idutulot pa. Umalis ka na, Cedric. Hindi ka dapat panayagan ni Boy na pumunta rito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap ang anak natin. At hanggat hindi mo ko napapatawad. Bakit pa? Bakit kailangan pa kitang patawarin? Malinaw na noon pa man, niloloko mo na ako talaga. Hindi kita niloko. Lasing ako noon. Tinukso ko na kababata ko. Hindi ko alam kung paano nangyaring lahat. Hanggang sa sinabi niyang buntis siya. At kung hindi ko siya pakakasalan, papatayin ako ng mga kuya niya. Hindi mo alam kung paano nangyari ang lahat? Huwag mo akong gagawin, Cedric. Hindi ako ganyang katanga. Minsan mo na akong pinaglaruan. Hindi mo na ako muli maluloko pa. Hindi kita niloko, Venus. Ikaw ang mahal ko noon at hanggang ngayon. Tama na! Tumigil ka na sa mga sinasabi mo! Ang gusto ko lang mapatawad mo ko. Mapatawad mo ko. At makilala ko ang anak natin. Pagkatapos nun, lalayo na akong muli. Hindi na kita guguluhin pa. Pagkatapos, alam mo ba, lumuhod siya. Nilabas niya yung singsing. Ay, naloko ko ng kasal. Ang sweet, di ba? Engaged na kami ni Vince, finally.
Venus? Nakikinig ka ba? Uy! Oo, Aliana. Ano ba yan? Ano bang iniisip mo? Sana hindi na siya nagpakita muli. Si Cedric? Lagi niya ako mini-message. Minsan tumatawag. Ano raw bang gusto niya? Kinukumusta si Angel. Kaya siya may ibibigay daw siyang regalo. O kaya, gusto raw niya isama para mamasyal. Payag ba si Boy? Okay naman sa kanya. Hindi raw niya ipagdadamot si Angel. Tutal siya naman daw talaga ang ama. Ang hiling lang ni Boy, huwag mo na ipagtapat na siya talaga ang ama ni Angel. O so? Bakit parang nagugulo yung utak mo? Aliana. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Hindi. Hindi na. Wala na akong damdamin para sa kanya, Aliana. Ang ayoko lang, napipilitan akong makipag-communicate sa kanya dahil sa aming anak. Inumin mo na yung kape mo habang mainit pa. Salamat, mahal. Kanina ka pa tahimik. Ano bang nangyari? Nasabon ka ba ng boss mo? Tinapat na kami ng may-ari ng kumpanya. Tinapat na paano? Matagal na daw nalulugi yung kumpanya. At sa katapusan ng buwan, ibibigay na yung huling sahod. Isasara na ito. Boy? Pero, hanap ako ng may ekstrahan. Hindi ako papayag na magutom kayo ng mga anak natin. Naniniwala ako sa'yo. At may tiwala ako sa'yo, Boy. Kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami binigo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Nahihirapan na akong mag-budget. Hanggang ngayon pa extra pa rin si Boy. Malalagpasan niyo rin yan, Venus. Sayang nga. Dahil sa pagbubuntis ko noon sa pangalawa naming anak, kinailangan ko umalis sa trabaho. Kung sana lang, pareho pa kami may trabaho. Matutulungan ko pa siya ngayon. Maliit pa yung bunso ninyo. Mas maganda ikaw mismo ang mag-alaga sa dalawang bata. Nag-volunteer si Tita Susana. Pwede niya kaming tulungan sa mga bata sakali mang magtrabaho uli ako. Teka, alam ba ni Boy na balak mo magtrabaho muli? Hindi ko pa nasasabi sa kanya eh. Alam kong aburido rin siya ngayon. Pero kapag nagpatuloy pa ang kapos naming kalagayan, maghahanap na talaga ako ng trabaho. Bakit mo tinanggap ang trabahong yun? Kaya ko pa naman kayong suportahan, ah. Boy, nasa private school si Angel. Mula nung magsara ang opisina ninyo, nahihirapan na tayong bayaran on time ang tuition ni Angel. Boy, gusto ko lang makatulong sa'yo. Gusto mong makatulong? O gusto mo magkalapit muli kayo ni Cedric? Pinag-iisipan mo ba ako na hindi maganda? Hindi ko akalain magagawa mo yun sa akin. Sorry. Nabigla lang ako. Bugso ng damdamin. Pero nasabi mo na. Nasabi mo na, Boy. Venus. At masakit itong pakinggan. Venus, sorry, please. Sana maintindihan mo ako. Oo, naiintindihan ko. Wala ka tiwala sa akin.
Naghihinala kang ibang intensyon ko. Hindi sa ganun, Venus, please. Maraming gumugulo sa isip ko. Sana makalimutan mo na nasabi ko yun sa'yo. Hindi ko talaga sinasadya. I'm sorry, please. Pagpasensyahan mo na ako. Tapos ka na pala sa paperworks mo dito sa office. Kung okay lang sa'yo, ako na mag-aatid sa'yo sa bahay. Ayoko pang umuwi. May pinagtalunan kami kanina ni Boy. Tungkol saan? Ayoko pag-usapan natin ito. Sige, kumain na muna tayo. Saka na kita ihahatid. Huwag na, Cedric. Ayoko pag-isipan ako ni Boy ng masama. Wala naman tayo ibang gagawin eh. Kakain lang tayo. Pagkatapos, ihahatid na kita pa uwi. Maniwala ka sa akin. Cedric. Maraming beses kitang binigo, Venus. Ngayon, hindi na. Hindi na kita muling sasaktan. Lagi kayo nag-aaway ni Boy? Bakit? Puro hinala. Puro pagdududa. Nakakasawa na, Aliana. Minsan, gusto ko nang gawin yung mga bintang niya. Aburido lang si Boy. Alalahanin mo, nawalan siya ng trabaho. At ngayon, umaasa na lang sa pag-extra-extra. Naiintindihan ko naman yun eh. Kaya nga tinanggap kong inalok sa akin trabaho ni Cedric. Hindi ko nga rin maintindihan. Marami namang trabaho, pero bakit yung alok ni Cedric yung tinanggap mo? Aliana, pati ba naman ikaw? Nagtatanong lang ako. Kaibigan mo ko, natural concern ako sa'yo. Tsaka gusto ko rin maintindihan kung talagang iniiwasan mo nga si Cedric. Bakit nga yung trabahong alok niya ang tinanggap mo? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Mahal mo pa ba ako, ha? Pagod ako, Boy. Huwag mo na. Nalalamig ka na sa akin. Pagod lang ako. Please. Huwag na tayong mag-away. Hindi naman kita inaaway, ha? Napapansin ko lang nagbago ka na, eh. Boy, please. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. May feelings ka pa ba kay Cedric? Ano bang klaseng tanong yan? May asawa rin yung tao. May mga anak na sila. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Eh, paano? Iba ka na, eh. Venus, ramdam ko, eh. Malamig ka na sa akin at wala ka ng tiwala sa akin. Puro na pagdududang laman ang isip mo. Ikaw ang nagbago, Boy, hindi ako. Ikaw ang nagbago! Tama na yan. Huwag ka lang umiyak. Alam ko yung mga sakripisyo ginawa ni Boy para sa akin. Para sa amin ni Angel. Pero aaminin ko, Cedric, nang dumating ka, parang ibang nararamdaman ko. Kung ganun, pareho pa rin tayo ng nararamdaman. Gusto kong magalit sa'yo. Gusto kong kamuhian ka. Gusto kong ipamukha sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mo pag-iwan sa akin noon. Pero hindi ko na kayang itago. Venus. Sana hindi ka na bumalik. Sana hindi
hindi ko na ito muling naramdaman pa. Wala siya dito, boy. At 2 araw na siyang hindi umuwi. Opo, Tay. Nag-away ba kayo? Hindi naman po. Nagkatampuhan lang. Pero maliit na bagay yung pinagtalunan namin at... Nag-away nga kayo. Teka, tinanong mo na si Aliana? Wala rin po sa kanila eh. Bakit maglalayo si Venus? Bakit niya basta iiwan ang mga anak niya? At bakit siya aalis ng bahay na kahit sa akin, hindi nagsasabi ng problema niya? Tapatin mo ko, boy. Ano ba talaga ang pinagtalunan niyo? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Bakit hindi ka magsalita? Tama bang nararamdaman ko? Mahal mo pa rin ako. Sana hindi ka na bumalik. Para hindi ko na ito muling naramdaman. Paano hindi ako babalik? Ikaw talaga ang mahal ko. Pero kasal ka na sa iba. Napilitan lang ako. Natakot akong may mangyaring masama sa akin. Dapat ako magalit sa'yo. Dapat ako mapuot sa'yo. Dahil hindi mo kami napanindigan ni Angel. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya magalit sa'yo ng totoo. Oh, Venus. Pero hindi ko ito gusto. Hindi ito tama. Bitiwan mo ako. Huwag mo ko yakapin. Hindi. Mahal kita. Mahal kita. Pwede tayong lumayo. Layuan natin silang lahat. Magsimula tayo ng bago. Tayong 3. Ikaw, si Angel, at ako. Cedric. Hindi na ako papayag na magkalayo pa tayong muli eh. Pero saan tayo pupunta? Bahala na. Mag-iisip ako ng lugar at taong makatutulong sa atin. Basta lalayo tayo at magsisimulang muli. Venus, salamat at umuwi ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Kung saan na kita hinanap? Sa tatay mo, kay Aliana, sa katrabaho mo? Boy, ang mga bata. Natutulog na. Ilang araw na nga umiiyak si Angel, hinahanap ka. Pupuntahan ko muna sila. Teka, saan ka nagpunta? Bakit inabot ka ng 3 araw na hindi dito umuwi? Nag-isip-isip. Tinimbang ko kung ano ang dapat kong gawin. Dapat gawin? Para saan? Sa pagsasama natin. Venus, walang dapat pag-isipan. Kasal tayo. At sinabi ko naman sa iyo, hindi na mauulit yung pagtatalo natin. Siguro magulo lang yung isip ko noon eh. Hindi ko napigil na mag-alala ang... Ang magduda? Ang maghinala sa akin? Hindi mo ako masisisi. Marami namang ibang trabaho. Pero pinili mo tanggapin yung inalok ni Cedric. Pero, wag na natin itong pag-usapan. Ang mahalaga, umuwi ka na. Bumalik ka na. Umuwi lang ako para ipaalam sa iyong pasya ko. Anong pasya? Boy, hindi ko na kayang magkunwari. Magkunwari? Paano, Venus? Magkunwari na kaya kong kalimutan si Cedric. Huwag mo sabihin yan. Venus, minahal mo ako. Alam kong minahal mo ako. Naramdaman ko yun. Sa nakalipas na mahigit 5 taon. 2 na yung anak natin. 8
Huwag kang magpapaloko kay Cedric. Paglalaroan ka lang niya muli. Venus, please. Huwag mong sirain yung pamilya natin. Huwag mo itong gawin. Walang kinalaman dito si Cedric. Huwag ka na magsinungaling. Kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, nararamdaman yun dito sa puso ko. Hindi ko kailangan ng ebidensya. Nakikita ko yun mismo sa mga mata mo. At nararamdaman ko dito sa puso ko. Kapag tinuloy mo yung sinasabi mo, kapag muli kang lumabas sa pintuan ng tahanang ito, wala ka nang pabalikan. Isinusumpa ko, Venus. Masakit man sa akin, wala ka nang babalik ang pamilya. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Iniiwasan na rin niya ako, boy. Kasi alam niya, hindi ako sasang-ayon sa ginawa niya. Alam ko kaya kung saan siya o saan sila. Hindi ako sigurado kung sumama siya kay Cedric. Pero nabanggit niya sa akin na lihim sila nagkikita. Hindi. Hayaan mo na sila. Pero wag mong ibibigay si Angel. Kasi ikaw yung nakilalang ama ng bata. Huwag mo siyang hayaang makuha ni Cedric. Mas mabuting manatili sa piling mong bata. Oo, Aliana. Hindi ko ibibigay sa Angel. Anak ko siya. Hindi ko man siya dugo at laman. Pero anak ko siya. Ako ang ama niya. At hindi yun magbabago. Kahit ano pang mangyari. Ano ba yan, Venus? Ilang days na tayo nagsasama. Pero walang nangyayari sa atin. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, Cedric? Hindi ko muling ipauubay ang katawan ko sa'yo. Hanggat narito pa rin sa isipan ko si Boy. Paano mawawala sa isipan mo si Boy kung lagi mo siyang iisipin? Hindi lang siya, kundi maging ang mga anak ko. Namimiss ko na. Si Angel lang ang anak ko. Kaya pipilitin ko makuha siya. Yung anak niyo ni Boy, bahala na siya. Hindi maaari yun. Ang usapan natin noon, silang dalawang anak ko ang kukunin natin. Ewan ko sa'yo. Wala akong natatandaan sa sinabi mo. Pero sige, okay lang. Dalawa silang kukunin natin. Pero, Venus, pagbigyan mo ko. Sabik na ako sa'yo ha? Ano ba, Cedric? Sabi ko ayoko. Papayag lang ako kung makukuha natin ang mga anak ko. At kung matitiyak ko sa akin sarili na wala nang ang puwang sa puso ko si Boy. Sabi ko na nga ba, magkasama kayo ng babaeng yan. Jessa, paano ka nakarating dito? Alam mo kung hindi ka makapagtatago sa mga kuya ko. Marami sila paraan para matuntong ka. Cedric, siya bang? Ako ang asawa niya. Ay, walang iya ka. Jessa, tama na! Huwag ka makialam! Pagmumukha ko sa babae ito kung sino inagawan niya ng asawa. Jessa, tama na, sabi! Hindi mo naiintindihan. Alin na hindi ko naiintindihan na ikaw ay kabit ng asawa ko at iniwan niya kami ng dahil sa'yo. Dati niya akong girlfriend. Tinokso mo lang siya kaya napilitan siyang pakasal sa'yo. Yung ba sinabi niya sa'yo? Para malaman mo ang totoo, 5 taon na kami magkalibing bago ka pa niya naging nobya. Cedric, totoo ba yun? Ilang beses siya ako niloko. Tayo na magbuntis ako, hindi ako pumayag na mawala ng ama, isisilang ko. Kaya pinapili ko siya. Ang makulong siya sa salang rape o pakasalan niya ako. Demonyo ka. Venus. Talaga nga pala sinungaling ka. At ngayon, ikaw nakabit, bigla kang bumalik para sirahin niya ako kabit.
Hindi ako kabit! Demonyita ka! Akala mo atras ang kita! Hindi ako papayag na agawin mo sa akin si Cedric! Sabi na hindi ako kabit! Kung gusto mo, sayong-sayo na ang asawa mo! Tessa, tama na! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Huwag ka na umiyak, Angel. Uuwi rin yung mama ninyo, ha? Hahanapin ko siya. Pauuwiin ko siya. Tahan na, baby ko. Tahan na, anak. Mahal pa rin kita, Venus. Kahit durog na yung puso ko sa sobrang sakit ng ginawa mo, mahal pa rin kita. At wala na akong iba pang mamahalin. Ito na nga ang kinatatakutan kong mangyari. Tita Susana. Hindi ka nakinig sa akin. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo dapat sinalo ang kasalanan ng iba. Tita Susana, mahal ko po talaga si Venus. Huwag mo sabihin sa kabila ng ginawa niya ngayon sa'yo. Mahal mo pa rin ang lukarita yon. Tita Susana. Boy, gumising ka. Minsan na niya sinamantala ang kabaitan mo. Ngayon, tanggapin mo nang hindi talaga siya para sa'yo. Magpatuloy ka sa buhay. Magpakatatag ka. Alang-alang sa 2 bata na ngayon ay umaasa sa'yo. Papa, kailan po talaga uuwi si Mama? Uuwi rin siya, Angel. Kailan po? Siguro pag natapos na ang problema niya. Ano po ba ang problema ni Mama? Teka, anak, may tao. Halika, tingnan natin kung sino. Boy? Mama? Mama, uwi ka na po. Venus? Sorry, anak. Tana. Mapapatawad mo pa ba ako? Sa kabila ng mga ginawa mo para sa akin, nagawa kong iwan kayo. At... Tama na. Hindi na dapat madinig ng bata. Ang mahalaga, bumalik ka. At narito na muli. Hindi na ako aalis. Hindi na ako mawawala sa piling ninyo. Venus, salamat. Bumalik ka. Salamat. Dininig ng Diyos ang dasal namin. Sariwa pa yung mga pasa mo. Hayaan mong gamutin ko. Naging tanga ako. Naniwala akong minahal nga ako ni Cedric. At mahal niya ako hanggang ngayon. Venus. Pero noon pa pala niya ako niloloko. Natuntun kami ng asawa niya. Nagkasakitan kami. Doon ko na-realize. Napakaganda ng buhay na ibinigay mo sa akin. Pinahalagahan mo ako ng higit pa sa buhay mo. Babalik sa isip ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin. At isang bagay lang ang titiyakin ko sa iyo.
Kahit sumama ako kay Cedric, hindi ko kailanman ginungisan ng sagrado nating kasal. At ayokong mawala yun. Hindi yun mawawala. Hindi kami mawawala. Mahal na mahal kita, Venus. Sapat na sa akin. Kahit suklian mo lang ako ng konting pagtingin. Hindi, boy. Mula sa araw na ito, hindi lamang kaunti ang ibibigay ko sa iyo. Venus. Pangako. Buong pagmamahal ko ay iyo na. Venus. Venus. Mahal na mahal kita. Tandaan mo, ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, ninyo pong narinig ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Boy na naway nagbigay kaaliwan sa inyong lahat. Mga nagsiganap: Diego Bandido, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Sound effects: Jerry Mutia. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director: Buboy Salonga. Sa panulat ni Didit Marasigan. Sa direksyon ni Chiquit Amor. At ito po naman ang inyong lingkod na si Henry Uri na muling nag-aanyaya sa inyong lahat na laging pakinggan ang mga kasaysayan ng pag-ibig dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.